Sa gobyerno ni Benigno Ninoy Aquino III, ang programa niya ay ang Tuwid na Daan. Ramdam na ramdam po natin na sa pagpasok pa lang ng Tuwid na Daan noong 2010, hinatasan na tayo, inutusan, nagibain ang mga tindahan. Pangit daw po sa paningin yung meron stall. Kaya nagkaganito ang itsura ng mga tindahan dito. Eh dahil sa pag-iba nila sa mga tindahan. Nakakalungkot lang pong isipin na sa halip na paunlarin, ito ay lalo pang inilugmok sa hirap. Gusto kaming paalisin talaga rito sa Luneta. Ang pinang-policy nila rito ay zero vendors policy. Pero ang nakikita namin ay parang pinapaboran nila yung mga malalaking negosyante na makapagtinda rito katulad ng food box na nandoon sa pastry. Kasi dati may kubo kami, ang sabi sa amin, samantala lang kami sa loob ng halamanan, ilagay kami sa maayos. Ngayon, nakaisang taon kami doon sa loob ng halamanan, pinalabas ya naman kami. Tapos dito ya kami linagay sa takiliran. Ngayon, nakaabot naman kami rito isang taon sa takiliran, tinanggal ya na kami. Wala kaming paglalagyan. Ito lang ang hanap buhay namin, ito lang ang alam namin na trabaho. Dito lang kami kumukuha ng pagkain namin, pang bayad sa eskwelahan, lahat dito namin kinukuha sa pagtitinda sa Luneta. 39 years na ako nagtitinda rito sa Luneta. Alam mo ba lahat ng hirap, dinanas ko na rito sa Luneta. Nandoong nakukulong kami sa city jail. Nandoong lambatin kami, tatalon kami ng dagat. Lalambatin kami ng pulis. Nandoong habulin kami ng pulis, warden, CQ. Noon. Eh, hinuhuli nga kami. Bawal daw eh. Eh, syempre, paglabas namin, ganun pa rin, tinda pa rin. Kasi dito lang kami. Dito lang, ito lang ang alam namin hanap buhay. Mahaba tong taon namin pinaglaban tong hanap buhay nito. Nung nakamtan namin to noong 2004, dahil pinagkaloob ni Director Pahardo na magkaroon kami ng livelihood project na makapaghanap buhay dito sa loob ng Luneta na walang hulihan. Ang kapalit lang noon ay kalinisan. Kaya yun naman ang tinumbasan namin sa kanya. Kaya nung napalitan siya, eto nang pumalit tong si Director Villegas, eh unti-unti niya nang pinapa ano sa amin na kailangan niya na tong Luneta, malaki na rin pakinabang namin dito, kailangan na rin kaming umalis dahil pagagandahin niya raw to, pero subalit na yung pagpapaganda niya eh para lamang sa mga mga mamayang ano yung mayamang negosyante. Paano kami maging illegal vendor samantalang binigyan kami ng kuryente ng MPDC at saka pinagbabayad kami ng renta, saka kami livelihood kami. Napakalawak ng mga pamilya. Sa bahagi lang ng organisasyon natin, 128 na yung maapektuhan ng pamilya. Ngayon, sa bahagi pa ng mga iba't ibang organisasyon, sa kabuuan bilang ng mga maninindas ng Luneta, umabot siya ng 450. Yun po yung apektado ng zero vendors policy na yan. Sa mahabang panahon, wala naman talagang nilikhang kabuhayan itong gobyernong ito. Lalo na sa panahon ni Noynoy Aquino ay mas pinagpatuloy, mas lumala pa nga ang kalagayan ng maraming maralita, lalo na sa mga maralita komunidad. Dumadami din yung bilang ng mga vendors sa iba't ibang komunidad dahil sa kawalan ng trabaho. Kaya yung mga maralita, sila na nga yung naghahanap ng kabuhayan sa kanilang sariling paraan. Sila pa yung inaalisan, sila pa yung nawawalan. Ang alternatibong solusyon dito ay ayusin. Bigyan ng isang lugar na maaari nilang paghanap buhayan. Hindi magiging solusyon ng dahas. Habang dinadaas mo yung hanay namin ng mga manininda, lalo itong lumalaban at nagkakaroon ng interes para ipagtanggol yung kabuhayan.